Magandang araw mga kagulay, welcome back sa akin channel. Greggy Farmer nga po ulit ito. Bali ngayong araw mga kagulay, i-update ko kayo dito sa 25 days mga kagulay na ating ampalaya Galaxy Max F1. Bali ito makikita nyo mga kagulay, bulaklak na siya. May mga bunga-bunga na rin nagpapakita, pero hindi pa ako nakapag-pruning mga kagulay. Hindi ako nakapag-pruning mga kagulay gawa ng halos isang linggo na ditong ulan mga kagulay. Dapat nakapag-pruning na ako dito sa baba mga kagulay. Pero yun nga, halos isang linggo na ditong ulan. Makikita nyo naman yung lupa. Yan, oh. Parang uulan pa nga. Oh. Yan. Gumawa ako ng update dito sa Galaxy Max F1 natin mga kagulay. Ito na siya. Yan. Yung mga ibang puno may makikita na kayong bunga-bunga katulad nito. Pero ito itatanggalin natin mga kagulay, yung ganito. Simula lang dito mga kagulay ang pabubungahin natin, simula dito itong anong to. Kaya kung mapapansin nyo walang trellis yan kasi hindi natin pabubungahin. Tatanggalin natin lahat ng dahon dito, hindi pa sa ngayon gawa na nag-uulan. Kapag nagpupruning ako kasi mga kagulay ay yung walang ulan, halimbawa naman na may ulan mga kagulay, yung halimbawa huminto, pwede naman mag-pruning, pero dapat may dala-dala kayong yung pang-spray na maliit mga kagulay para pag natanggal nyo yung mga dahon. Kunting tips lang mga kagulay ganun ang ginagawa ko kasi discarding ginagawa ko. Halimbawa to, tinanggal ko na itong mga dahon dito hanggang dito, tinanggal ko na pababa. Halimbawa huminto yung ulan, halimbawa rainy season kayo nagtanim, huminto unti yung ulan, para pag natanggal nyo isprayan nyo ng fungicide mga kagulay para yung yung sugat nya ay maano kagad para hindi tayo pasukin ng punggos. Ganun yung ginagawa ko mga kagulay. Yan na siya. Yan, malapit na siyang mag L-type. Yan mga kagulay. Yan. Ulitin ko mga kagulay, 25 days. Ito, may lumalabas na siyang ganito. Pero tatanggalin nga natin yan. Yan, tatanggalin natin yan mga kagulay. Alam ko sa iba mga kagulay hindi nagtatanggal, pero yun talaga yung practice ko mga kagulay. Yun talaga yung practice ko. Yung dito na lang sa kalahati magpapabunga hanggang dito sa taas mga kagulay. Katulad nitong rainy season na nga ngayon dito sa sa area ko ay kailangan talaga kasi kung mapapansin nyo mga gulay, ito yung pinapaliwanag ko. Total hindi pa ako nagpo-pruning, ito yung papaliwanag ko mga gulay. Mas madali kasi siyang dapuan ng punggos mga gulay. Tignan nyo yung dahon. Yan, yung mga ng ulan kasi yan mga gulay. Yan, yan. Punggos yan mga gulay. Yan yung tawag na punggos mga kagulay. Isa sa klase ng punggos, yung may dark spot, yan tawag mga kagulay. Yan. Kasi kapag tumalsik nga yung ulan mga kagulay galing sa lupa ay siyempre mas madali siya. Baka sasabihin naman kahit naman walang dahon niya boss dun sa katawan, yung katawan mas matigas yun mga kagulay. Mas matigas yun. Tapos dito halimbawa nag-pruning, dito na yung dahon niya mga kagulay. Hanggang bewang ko yan mga kagulay. Hindi ako na yung hanggang bewang ko. Kapag tumayo ako dyan mismo sa may puno niya, hanggang bewang ko yung tatanggalan natin ng kasi yung iba may 7 mga ganon. Ako wala akong ganon mga kagulay. Basta pinruning ko siya hanggang bewang, hanggang dun lang yung diskarte ko mga kagulay. Uulitin ko ulit mga kagulay, gumagawa ko ng vlog o kaya video para maging basehan lang ninyo. Hindi ko sinasabi niyo yun ang pinaka the best mga kagulay kasi syempre lalo na sa iba na nanonood, maraming mapaparod katulad ako, more on pruning ako. Yung iba hindi nagpo-pruning, yung iba nagtatap pruning, yung ganito yung iba. Kanya-kanya pong diskarte, magiging basehan lang ninyo po ang paggagawa namin ng vlog o kaya video mga kagulay, kung ano man tawag. Yan siya. Ito tatanggalin na rin yan kapag ngayon lang naka-schedule ako ng spray ng fungicide gawa ng hindi pa umuulan. Kailangan talaga pag ganitong umuulan ay fungicide ang pinaka-importante mga kagulay. Fungicide ang pinaka-importante. Yan siya mga kagulay. Magtatanong kung anong variety nito, Galaxy Max F1 ng East West, baka naman. Tapos kung ilang days, 25 days mga kagulay. Kung may magtatanong din bakit ganito yung plastic ko, ito yung pinaggalingan dati ng ng talong. Kaya yan yung ebidensya, meron pa diyang hindi nataniman. Kasi 3 meters talaga yung pagitan ko mga kagulay.
Bali 4 meters mga kagulay, kasi ito daan 1 metro, 1 metro, 1 metro. O di 3 metro, di ba? 1 metro to mga kagulay. Di bali kalahating metro kasi nasa gitna ako nagtanim. Ganun din sa kabila. Nasa gitna nun nung pinagtaniman ng talong. Kaya magiging ang suma total niya, ang magiging tabla niya o kaya pagitan niya dito sa ano ay 4 meters mga kagulay. Kaya medyo malawak-lawak. Ang paliwanag ko naman doon mga kagulay, kasi sa iba kanya-kanyang ang diskarte. Hindi ko inaano yung ibang nagbablog, yung mga ibang nagtatanim din na hindi nagbablog, baka sabihin nila ganito, ganyan. Kanya-kanya mo lang po tayong diskarte. Ang paliwanag ko naman dito, kaya medyo malawak, mas ano yung gagapangan niya. Kasi pansinin nyo mga kagulay, kahit doon sa mga nagtatanim na ng palaya, kapag masyadong malapit yung ano, kapag nagsalubong na sa gitna mga kagulay, medyo umuunti yung bunga niya kasi nagsasapawan na sila mga kagulay. Yun naman yung paliwanag ko doon, kahit sinong ano, testingin nyo kahit sino yung mga ano, yung iba nga 6 meters pa ang ginagawa. 6 meters pa ang ginagawang ano, kasi totoo yun mga gulay, hindi ko yun ano, buo-buo. Kapag nagsapawan na, nagsalubong na mga gulay, medyo ano na yung ano, yung pamumunga ng ano, ng ampalaya o kahit anumang gumagapang na medyo nagsalubong na, medyo hihina. Hindi naman titigil mga gulay, medyo hihina na siya mga gulay. Katulad nga nito, itong ginagawa ko itong ano mga kagulay, ay umaabot ako na hanggang nung nakaraan 23 harvest. Yung maganda pa, umaabot pa nga hanggang 27 pero ano na, nagsalubong na kasi yun mga gulay. Medyo pumangit na rin, medyo umano na rin yung bunga. Siyempre 23 harvest mo na ba naman mga gulay, kasi nung nakaraan mga gulay 300 plus yung talim ko doon. Hanggang 18 nagpo 400 pa ako na ano, kilos mga kagulay. Sa 300 plus ko na ano, na tanim doon, yung tinaniman ng ano, kung napansin niyo nakaraan doon, tinaniman ng sili. Nagpo 400 plus pa ako doon sa 300 plus ko mga kagulay. 18 yung harvest pa yun mga kagulay, ako kung mantakin nyo. Kaya naman medyo madami-dami yun mga kagulay, kahit sabi natin nabot tayo ng ulan, init, sobrang init na halos isang buwan, tapos ulan din ng dire-diretso. Yun nga yung paliwanag ko mga gulay, kasi doon sa taas niya ay hindi pa sila nagsasalubong. Kaya medyo talagang marami-rami pa yung bunga niya. Kumbaga nakakabuelo pa. Hindi pa sila nagsasampahan yung mga sanga mga kagulay. Yun naman. Yun nang talagang ipaglalabang ko mga kagulay, yung gano'n na sinasabi ko dito sa vlog. Alam yan ng mga nagtatanim ng ano mga gulay, sa mga nagtatanim ng ano. Kasi yun nga sinasabi ko, paliwanag ko, hindi ko sinasabi na ito yung perfect, ito yung ano, kumbaga na-i-share ko lang mga kagulay. Ito pala nakita ko mga gulay, yan, bunga. Yan na ang ipapatuloy natin mga gulay, kasi nandito siya. Nasa taas na siya nito. Ito, tatanggalin pa natin to mga kagulay, ito, mga yan, tatanggalin natin yan, to. Tatanggalin pa yan mga kagulay. Ito na yung patutuloy natin. Nakakita lang kasi ako ng bunga, 25 days. Kasi kung minsan dito 32 days mga gulay ay pwede nang umani. Ang nakaano sa East West ay 45 days. Pero maganda yung variety niya. Kung minsan 32 days mga kagulay meron na. Kasi mantakin nyo ngayon mga kagulay 25 days, pero may ganoon na siyang bunga. Mabilis lang naman lumaki yun, lalo na kapag natanggal yung dito mga kagulay. Magpo-focus siya doon. Yun naman yung dahilan ko rin kaya ako nagpo-pruning. Kaya ako tinatanggal dyan, isa na doon. May mas ano siya, maanuan ng punggos. Hindi ko sinasabing hindi na siya makakapitan ng punggos. Kumbaga mas mailalayo natin yung pagka punggos niya, lalo kapag ganitong rainy season. Tapos mas bubuelo na siya sa taas mga kagulay. Ganon din sa talong, parang ganon din sa talong mga gulay. Kapag nagbablog ako sa talong, ganon din yung paliwanag ko kapag nagpo-pruning ako. Tapos dito sa baba, ang bunga niya mga gulay hindi ganong malaki din siya, pero hindi ganong kalakihan mga kagulay. Hindi katulad dito sa hanggang bewang na dyan na magsisimula yung bunga niya talaga ng mga ganda mga kagulay. Kasi sabi ng iba na sa baba pa lang bawi na. O totoo naman yung mga kagulay. Totoo na yun, hindi ko yun tinatanggi mga kagulay, bawi ka kagad. Pero yun nga, kung sa paanuan naman ng tagal, ganun kasi yun eh. Kung magpupruning ka dito tapos sa may malawak yung tabla kung tawagin, mas matagal talaga yung binubuhay ng ano, ng isang halaman na katulad na itong Galaxy Max F1 mga kagulay. Yung nabantayan ko kasi ako
Ngayon lang naman ako nakapagtanim mga kagulay ng ganito kadami, yung 800. Dati kasi sa Mindanao, tinatanim ko 100 plus lang. Bumibili nga ako ng buto, yung 300. Kaso kung minsan nabubuhayan lang ako, bubuhayan lang ako ng 100 plus, 200 plus, ganun lang kasi hindi naman natin mape-perfect. Katulad nito, marami rin ditong namatay mga kagulay. Marami rin ditong patay. Pero sabihin na natin 800 pa rin mga kagulay. Ayan. Ayan siya. Pupruningan natin. Ipapakita ko rin sa inyo mga kagulay kapag nagpruning ako. Kahit na yung mga ano ko napanood na ng iba. Yung legit talaga na sumusuporta sa akin napanood na ng pagpupruning ko dito. Tsaka kapag nagtanggal naman tayo ng ganito mga kagulay, maibebenta at maibebenta pa rin naman natin. Ayan. Maibebenta para natin yun sa palengke. Dito ay kilo 20 ang kilo mga kagulay, ang kilo niyan yung talbos. Kaya mapapakinabangan pa rin natin, kaya yung bunga na magiging bunga niya diyan kapag binenta, mapapakinabangan pa rin. Hindi na mapapakinabangan yung bunga, pero yung tatanggalin nating talbos, siyempre mapepera pa rin natin mga kagulay. Yan siya. So, ayun mga kagulay. Nakakatuwa na tingnan, no? Mag-EL na siya. Ayan. Lumalabas na rin talaga yung mga talbos dito. Ayan. Ayan. Ayan, may bunga na rin mga kagulay, no? Ayan. Wala rin siyang, sakit na makita, kundi lang yung punggos doon sa ilalim mga kagulay. Yun lang yung pinaka, niya. Pero sa mga down na, ng insekto, wala rin naman. Kasi kapag tag-ulan, ay hindi naman gano'n sila nakakapag-penetrate. Yun, ang nakakapag-penetrate lang sa ating mga halaman kapag tag-ulan ay punggos talaga. Kaya kapag rainy season, pag magtatanim lago sa mga baguhan, ang ihanda ninyo na medyo yung pambili ng punggos. Katulad nito, alas 6 na, pero hindi sana ako mag-spray, pero mag-spray pa rin ako. Naalala ko lang na gawan ng vlog siya kasi 25 days na, kasi kailan pa yun nag-vlog ako tungkol dito sa Ampalaya. So yung mga gulay, hanggang dito na lang ako sa bago pa lang sa munting channel. Munting channel ko, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, click nyo na rin po yung notification bell para update nyo lagi sa gagawin kong video. Shout out sa mga nagpapa-shout out, di ko na kayo may isa-isa, madami kayo. Kaya abangan nyo na lang yung vlog ko ulit dito sa talong naman. Kaya hindi ko pinapakita gano'n yan, pasilip lang. Pasilip lang mga yan, para hindi sila magalo mga dito tungkol lang sa Ampalaya. Ayan yung talong ko. Ayan mga gulay. Sige, hanggang dito na lang ako mga gulay. God bless po sa ating lahat.